Hi guys! Magandang hapon sa inyo lahat. Ako po si June. At ito ang talagang maganda. Sa press con ni Senator Amy, dapat daw imbestigahan sa Senado ang paglantad at pagsisiwalat ng 18 ex-Marines kung saan inilahad nila na marami silang binigyang male-maletang naglalaman ng pera. At ito isinapubliko na, kalat na yan sa social media. Marami mga congressman, ilang senators, at government officials na nagnakaw ng pera ng bayan. O Soto, ano ka ngayon? Kasali ka sa listahan, no? Ha? Ang yabang-yabang mo? Kasi kung makapagsalita ito, lalo na sa Supreme Court Justices, akala mo kung sinong magaling? At gusto niya pang ipa-impeach si VP Sara. Oy, malinis ang aming VP. Ikaw ang dapat sibakin sa pwesto mo bilang Senate President at bilang Senador. Dapat sibakin ka. Hindi ka bagay dyan. Limang malalaking maleta ang tinanggap mo galing kay Saldico. Nagkakahalaga yon ng mga 300 million, more or less. Dapat sa'yo, ikinukulong sa Muntinlupa. Ha? Kala mo makakalusot ka? Kala mo hindi ito malalaman ng taong bayan? Ha? Matagal ka ng politiko. Ngayon ka lang siguro itinuro. Baka dati mo nang gawain yan. Hindi forever malilinlang mo ang taong bayan. At naniniwala po tayo na totoo ang mga isiniwalat nung 18 Marines. Dahil hindi naman gagawa ng kwento yan, magpapakamatay sila? Kakalabanin mo yung mga sindikato sa gobyerno? Sigurado. Di ba? Mga bataan ni Saldico, ayan, kayo, ex-Marines. Sa bagay, sanay kayo sa inkwentro. Pwede kayong lumaban na lang ng isahan. Makaganti man lang. Pero matindi yung kinakalaban nila, tas gagawa-gawa sila ng kwento. Hindi. Totoo. Totoo yan, Soto. At naniniwala po tayo dyan. It's a resolution directing the appropriate Senate committee to conduct an inquiry at the earliest possible opportunity into the alleged money delivery scheme involving 18 former military personnel employed by Congressman Saldico and the reported cooperation of certain government officials with the International Criminal Court. And we were all dismayed by the revelations yesterday, and as a result, I am hopeful that this will be the beginning of a very serious and comprehensive investigation which will result in charges and punishment if there are guilty parties. At nananawagan rin ako sa ating magigiting na kasapi ng Philippine Marines na kung may paratang, ilatag ninyo ng malinaw. Kung may ebidensya, ilabas ninyo ng buong tapang. Kumbaga sa maleta, mananatiling sekreto ang laman niyan kung hindi ilalatag sa lamesa at bubuksan. Dito natin buksan sa Senado. At suriin ang maleta ng katotohanan. Ayun! Nako, Soto! Magugulantang si Soto nito. Kaya lang, siya yung Senate President. Papayag kaya siya. Pero nakikinata ko na Lalo na siguradong nandyan. Kung matuloy yung investigasyon na yan, sigurado nandyan si Marcoleta. Tapos sasabihin ni Marcoleta sa mga Marines, no? Nakalista dito si Senator Tito Soto. Totoo ba ito? Tumanggap siya ng 5 maleta? Gaganon ni Senator Marcoleta yan. Kilala mo ba si Senator Soto? Nandito siya. Pwede mo bang ituro kung sino? Ituro mo nga si Soto. Ayan. Yan yung dinilibera namin ng 5 malalaking maleta. Nakikinita ako na.
Siguradong titirahin yan ni Marcoleta. O ano kayo ngayon? Ha? Wala talagang lihim na hindi aamoy. Talagang aalingasaw yung mga baho ninyo. Kasi malalansa yan. Talagang ano yan eh. Hindi katanggap-tanggap yung mga ganyang gawain. Mga mandarambong kayo. Hindi maaring trial by publicity ang mangyari. Hindi maaring ang institusyon ng Senado at pati na rin ang Kongreso at ang dangal ng bawat halal ng bayan, Senado man o Kongresista, ay mayurakan ng walang kalaban-laban. Batid ko na nagpahayag kayo na nais ninyong tayuan ang mga pahayag ninyo under oath. Yan din ang aking inaasahan at susubaybayan. Tama ang hakbang na yan upang maging opisyal ang lahat. Pinoprotektahan ko ang Senado hindi dahil sa mga personalidad, hindi dahil kaibigan ko sila, kundi dahil ito ang tinig at tanggulan ng ating bansa. Tama. Kaya kung ang mismong tanggulan ang inaakusahan, marapat din na dito magharap-harapan na. Yun. Magharap-harapan na. Kaya-kayang harapin ni Soto yan. Pero ito po, ito pong panawagan ni Senator Amy. Aminin natin, medyo malabo ito. Malabong matuloy itong investigasyon dyan sa mga Marines. Dahil yung tinuturo nga yung gobyerno, yung sindikato yung tinuturo Siyempre, andyan si Lacson. Si Lacson pa naman ang chairman ng Blue Ribbon. Senate President pa si Soto. Yun yung mga tagapagtanggol ng mastermind. Malabo. Pero, parang puzzle yung ginagawa ni Amy. Alam ni Amy, malabo ito na maimbestigahan yan sa Senado. Pero, binibigyan ng puzzle ni Amy itong si Soto, si Lacson, si Erwin Tulfo, yung mga sangkot dyan. Binibigyan niya ng puzzle. Kung anong hakbang ang gagawin. Doon mai-expose sila. Bakit ayaw mong imbestigahan, Soto? Ganon. Lacson, bakit ayaw mong imbestigahan? Erwin Tulfo, ba't tumututol ka na imbestigahan ito? Dahil ba nakalista kayo? Dahil ba dinilibiran kayo ng mali-maletang pera? Kaya ayaw niyong imbestigahan? Doon mai-expose sila. Maganda rin itong dare, panawagan, paghahamon ni Sen Amy. Sa ilalim ng panunumpa, sa ilalim ng batas, sa harap ng taong bayan. Huwag tayong masiyahan sa likod lamang ng isang press conference. Kung kayo'y tunay na naglilingkod sa katotohanan, magharapan tayo dito sa Senado. Ang Senado ay hindi tatakbo o tatalikod, lalo na kung may nadawit na hindi dapat. Sa aking mga kasama na senador, ito rin ang pagkakataon para linisin ang inyong pangalan at itindig ang dangal ng institusyon. Maraming salamat po. Andito naman po yung affidavit. Siguro nakita naman ninyo yung joint affidavit na mahaba na ginawa ng ating mga Marines kahapon. Ang balita ito ang karugtong ni Sergeant Gutesa at may susunod pang 12, isang dosena pang Marines na lalabas. Meron ring sasabihin. Tungkol dito, duty rin kay Congressman Saldico dati. Meron rin umiikot na iba't ibang mga link matrix, siguro nakita na rin ninyo. At ang talagang binibigyan ng pansin nito at binidiin yung mga mastermind. Sapagkat alam naman natin lahat na hanggang ngayon, ang tinutumbok pa lamang yung mga small fry ika nga, yung mga dilis, yung mga maliliit at maliliit na kasangkot. Malaki man ang halaga, hindi sila yung mga tunay na mastermind. Tumbukin na ang mga mastermind at katulong natin ang ating magigiting na mga Marines. Yun lang po. Maraming salamat. Di ba? Paghamon yan ano ka ngayon, Soto? Lacson. Yung mga mastermind, dapat ang tinutumbok. Puro dilis lang, sap-sap, sabi nga ni Marcoleta. So, eto na yon. Paghamon yan.
dare yan kay Soto at kay Lacson. Kung ano yung hakbang nila, sasabihin nila, o idededma, o alam na, guilty. Talagang magnanakaw sila. Guilty yun. Dito po sa affidavit ng mga Marines, nandirito rin po yung dati nang pinag-uusapan natin na yung mga isinisiwalat nila Banatbay, nila Maharlika dati, kung saan yung kada hearing, kung magkano yung hearing nila sa Quadcom, sa Tricom. Di ba nabalita yan? Ha? Alam ko, binlag ni Banatbay yan eh. Nakakuha siguro siya ng information kung saan 5 million bawat congressman kada hearing. Ayan, sinabi nga sa affidavit ng mga Marines, naghahatid pala sila o nag-e-escort sila ng mga pera at ibinibigay sa mga, yun nga, naghihiring sa Quadcom. Eto, basahin natin. Dito po sa affidavit ng mga Marines sa Roman numeral number 5. Ang mga deliveries sa HOR sa tuwing may Quadcom hearing. Yan. Number 36. Tuwing may hearing ang Quadcom, ay inuutusan kami na mag-escort sa mga executive assistant sa mga EA ni Saldico papuntang House of Representatives na nagdala ng mga paper bags na bawat isa ay naglalaman ng 5 million pesos. Bawat paper bags, 5 million pesos ang laman. Sinabi sa amin na ng mga executive assistant na ito ay para sa mga mambabatas. Number 37. Nandoon lang kami sa malapit sa helipad at nakikita namin na doon nagpapasundo ang mga mambabatas sa kanilang mga drivers at mga kanya-kanyang bitbit at may kanya-kanyang bitbit sila ng mga paper bags na siyang mga dinala namin doon. Kada hearing yan bawat congressman 5 million. Ayan, nasa affidavit po ng mga ex-Marines kung saan ang trabaho nila escortan yung perang dala. Yan talaga yung parang security guard sa SM, 'di ba? Kung mayroong dalang pera yung executive ng SM, nakikita natin yan, 'di ba? May security. So yun yung ganun yung trabaho nila sa HOR. Kada hearing, di totoo. Totoo yung mga isinisiwalat ng mga vlogger dati. 5 million pala talaga. At meron pang isiniwalat din sa kanilang affidavit ang mga Marines kung saan nagdi-deliver naman sila ng pondo para sa social media troll farm operations. Ito. Dito po sa Roman numeral number 7 at sa number 41. Si Master Sergeant Gutesa at Dado ang naatasan na tumanggap ng mga pera na binibigay ni na Kevin Wong at Secretary Laurel Chu. Ito yung Secretary ng Department of Agriculture. Si Laurel Chu. At diretso nilang binibigay ito sa leader ng mga trolls na nasa 2nd hanggang 4th floor. 3 floor pala ito. Ng isang gusali sa Valero Street, Makati City. Paminsan-minsan ay inuutusan din kami ni Mark Tiksay at Paul Estrada na mag-deliver ng 2 paper bags sa namumuno o humahawak sa mga nasabing trolls. Nautusan din kami ng ilang beses na mag-deliver ng medium size na maleta sa iba't ibang lugar tulad ng car park o sa mismong bahay ng isang taga-media. Meron talagang mga medyang mukhang pera. Biruin mo, 2nd floor, 3rd floor hanggang 4th floor. 3 palapag.
Parang siguro mga call center yung mga patay gutom na mukhang pera mga troll. Ayan. Andito na kayo sa sa testimony ng mga Marines. Pag kayo ni-raid dyan, ewan ko na lang. Baka magtatakip kayo ng muka. Kasi kahihiyan yan. Kasi kinukunan na kayo ng video. Ayan. Ang Senate President na si Tuta Soto. Mamumroblema ka. Teka, anong gagawin natin? Anong sasabihin natin sa media? Baka interviewin tayo. Didedmahin mo na lang yan. Wala kang sasabihin at makakalimutan na lang. Ganun ba? Style ni Marcos yan eh. Pag may problema, magtatago. After 1 week, wala na. Hindi na pinag-uusapan. Kita nyo ngayon, yung China, South China Sea, West Philippine Sea, wala na. Wala na, di ba? Anong issue ngayon? ICC. Tapos, mapupunta yan sa impeachment. Tapos, babalik uli yan sa South China Sea. Puro ganun lang. Pero yung problema natin sa pagkain, sa healthcare, problema sa trabaho, hindi talaga yan ang tinatalakay ng media. Puro rin eh. Puro gusto ng media, puro chismis, puro, may tawag dun eh. Puro ganun. Puro, may tawag dun. Kalimutan ko. Yung parang sa mga content ni Jessica Soho. Puro ganun. Intriga, yun. Yun ang gusto ng media eh. Kasi, marami naman talagang nanonood. Marami siguro mga Pilipinong chismoso. Pero yung para sa para sa estudyante, sa education, wala eh. Hindi yun ang inaatupag. Walang ganang manood yung mga Pilipino. Pag-intriga talaga dun. Kaya, eto, unti-unti nang lumalabas lahat. Lahat ng mga katiwalian nyo, kasama na media. Yan, lalabas talaga yan. At sana, sa susunod, baka mag-press con uli yung Marines, yung mga Marines. Ilabas nyo kung sino yung media na yan. At ipakita nyo yung bahay para mapahiya. Okay, hanggang dito na lamang po sa ngayon. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. See you po next time. Bye-bye!